Martial Peak, Kabanata 5245. Tahimik na galit. Sa sandaling lumitaw ang Old Ancestor Xiao Xiao sa mga Black Ink clansmen na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng Royal City, ang mga Territory Lords at ang 8th Grade Black Ink Disciples ay natakot. Kanina, nasaksihan nila ang mga galaw na ginamit ng Old Ancestor, kaya alam na alam nila kung gaano siya kalakas. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw siya, ang Black Ink clansmen sa paligid niya ay agad na tumakbo palayo. Gayunpaman, huli na. Ang World Force ay umikot sa paligid niya at naging isang marahas na bagyo. Habang kumalat ito, bumagsak ang Black Ink clansmen sa paligid niya. Kasunod ng kanyang hitsura, ang Yin Yang Fish, na dapat ay nasa kanang bahagi ng Royal City, ay lumitaw at nilamon ang Black Ink clansmen sa lugar na ito. Naramdaman ng lahat ng Black Ink clansmen na parang sila ay nasusuka. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Old Ancestor na si Xiao Xiao ay nasa ilalim ng matinding paghihirap sa pagsisikap na maapektuhan ang napakaraming mga kaaway sa napakalawak na lugar, magagawa niyang wasakin ang lahat ng 700,000 Black Ink clansmen na ito nang mag-isa binigyan ng sapat na oras. Kahit na ang Territory Lords at ang 8th Grade Black Ink Disciples ay hindi makakatakas sa kanya. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang Royal Lord ay mabilis na dumating. Muling nag-away ang dalawang figure na ito. Ito ang kanilang ikatlong larangan ng digmaan dahil sila ay nakikipaglaban sa isa't isa sa buong Royal City. Ang unang larangan ng digmaan ay nasa itaas lamang ng Royal City kung saan tinangka ni Old Ancestor Xiao Xiao na sirain ang Black Ink Nest. Matapos mabaygo ang kanyang plano, wala siyang pagpipilian kundi ang magtungo sa kanang bahagi ng Royal City kung saan niya winasak ang Black Ink clansmen na nakatalaga doon. Pagkatapos niyang gawin iyon, kahit papaano ay nadulas siya sa kaliwang bahagi ng Royal City at ginawa ang parehong bagay sa Black Ink Clan Army dito. Ang ganitong mga masasamang aksyon ay hindi nababagay sa kanyang katayuan bilang Old Ancestor. Galit na galit ang Royal Lord na halos mabaliw. Nakipag-away siya dati kay Old Ancestor Xiao Xiao. Sa palitan ng mga galaw, ang tanging impresyon niya sa tao na ito ay nababaliw na siya, at sa pagkakataong ito, mas lumala ang kanyang pagkabaliw. Alam ng babaeng ito na siya ay magiging dehado sa pakikipaglaban sa Royal Lord malapit sa Royal City, ngunit pinilit niyang gawin ito para lang sirain ang Black Ink Clan Army. Ang Royal Lord ay halos magkaroon ng gana na iwanan siya at dumiretso sa human warships. Hindi siya madudurog kahit gaano pa karaming Black Ink clansmen ang nasawi. Gayunpaman, kung napakaraming tao ang napatay, hindi ito matatanggap ng Old Ancestor. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos ayon sa udyok na ito, dahil kung gagawin niya, tiyak na sasamantalahin ng baliw na babaeng ito ang pagkakataon at dumiretso sa Black Ink Nest. Kapag nangyari iyon, kahit na maaari siyang magdulot ng napakalaking bilang ng mga casualty sa mga tao, ang kanyang Black Ink Nest ay mawawala ng tuluyan. Wala siyang pakialam kung gaano karaming Black Ink clansmen ang napatay, ngunit hindi niya hahayaang masira ang kanyang Black Ink Nest. Sa makatuwid, kailangan niyang puntiryahin ang Old Ancestor anuman ang mangyari. Hindi niya maaaring payagan siyang gumalaw ng malaya. Ito ay naglagay sa kanya sa isang passive na posisyon. 30% lang ng Black Ink clansmen ang matatagpuan sa kanang bahagi ng Royal City, na inatas ang pigilan ng mga sandatahang Universe World na maapektuhan ang Royal City, kaya hindi ito nangangailangan ng maraming tao. 30% ay sapat na. Sa kabilang banda, 70% ng Black Ink clansmen ay nakaistasyon sa kaliwang bahagi ng Royal City, na higit sa 2 beses ang bilang sa kanan. Natural lang na mayroon ding mas maraming Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples sa paligid. Ngayong lumipat ang Old Ancestor na si Xiao Xiao mula sa kanang bahagi patungo sa kaliwang bahagi, ang Territory Lords at ang 8th Grade Black Ink Disciples sa kaliwang bahagi ay tiyak na hindi uupo at walang gagawin. Katulad ng nangyari kanina, sumugod sila sa Old Ancestor para tulungan ang Royal Lord. Ang Old Ancestor na si Xiao Xiao ay nasa lalong mapanganib na sitwasyon. Dahil sa lakas na ipinakita niya kanina, magiging dehado pa rin siya kahit na siya ay nasa isang one-on-one na pakikipaglaban sa Royal Lord sa lugar na ito, hindi pa banggitin na ang Royal Lord ay may tulong ng mga Territory Lords at mga 8th Grade Black Ink Disciples ngayon. Makalipas ang halos 30 paghinga, ang Yin Yang Fish, na kasama ng Old Ancestor, ay nabasag at bumalik sa chaos. Ito ay isang senyales na ang Old Ancestor ay wala ng sapat na lakas upang mapanatili ang kanyang secret technique. Kailangan niyang tumuon sa pakikitungo sa Royal Lord at sa makapangyarihang Black Ink clansmen na kumubkob sa kanya. Gayunpaman, wala na siyang sapat na lakas upang palayasin ang lahat ng kanilang mga pag-atake, na bumagsak sa kanyang mga depensa at tumama sa kanyang tila mahinang figure,
na naging sanhi ng pagkislap ng liwanag sa kanyang paligid. Nang makita iyon, ang Territory Lords at ang 8th Grade Black Ink Disciples ay gumamit ng higit na lakas sa kanilang mga pag-atake sa pagtatangkang tulungan ang Royal Lord sa pagpapabagsak sa Old Ancestor minsan at para sa lahat. Gayunpaman, hindi madaling talunin ang isang 9th Grade Old Ancestor. Sa sandaling ang yin yang isda ay bumagsak, ang kawalan ay tila yumanig ng kaunti, at habang ang pagyanig ay kumalat, isang shockwave ang ipinadala sa buong larangan ng digmaan. Ang lahat ng Black Ink Disciples ay pansamantalang nahulog sa isang masilaw na estado. Hindi gaanong naapektuhan ang makapangyarihang Black Ink Clansmen, ngunit naging matamlay pa rin sila saglit. Ang Old Ancestor ay sumisingil sa pamamagitan ng Black Ink Army at sinira ang kanilang blockade bago sumugod patungo sa kailaliman ng kawalan. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya ang Royal Lord na habulin siya. Ilang sandali lang, narinig na mula sa malayo ang ingay ng labanan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang masters na ito. Ang Black Ink Clansmen, na orihinal na nasa isang maayos na porma sayon, ay lahat ay nakakalat at nabugbog ngayon. Pagkatapos ng isang bagyo ng Old Ancestor Xiao Xiao, hindi lamang nasira ang kanilang battle formation, ngunit marami rin sa kanila ang nawalan ng buhay. Hindi mahalaga ang buhay ng Black Ink Clansmen sa ilalim ng Feudal Lords. Gayunpaman, nakakasakit ng puso na malaman na maraming Black Ink Clansmen na nasa itaas ng mga Feudal Lords ang napatay. Maging ang ilan sa mga 8th Grade Black Ink Disciples ay nawalan ng buhay. Ngayon lang, dalawa sa kanila ang pinatay ng Old Ancestor, at kasama ang isa mula sa kanang gilid, napatay niya ang tatlong 8th Grade Black Ink Disciples sa kabuuan. Ang ganitong mga casualty ay hindi dapat nangyari. Hindi alintana kung gaano kalakas ang Old Ancestor, hanggat ang mga Black Ink Clansmen ay maayos na nag-coordinate, at sa pagpigil ng Royal Lord, hinding-hindi makakamit ng Old Ancestor ang ganoong mga resulta. Gayunpaman, ang Royal Lord ay hindi nag-aalala tungkol sa buhay o pagkamatay ng kanyang mga nasasakupan. Habang ang mga secret technique at divine abilities na ginamit ng Old Ancestor ay mabangis, ang mga ginamit ng Royal Lord ay mas mabangis. Ang mga Black Ink Clansmen na ito ay hindi lamang kailangang harapin ang Old Ancestor, ngunit kailangan din nilang maging maingat sa pagiging maapektuhan ng mga epekto ng mga pag-atake ng Royal Lord. Bagamat hindi nagtagal ang labanan, ang makapangyarihang Black Ink Clansmen ay nakaramdam ng sobrang pagod. Sa kabutihang palad, ang dalawang pinagmumulan ng sakuna ay umalis. Ito ang uri ng sitwasyon na dapat ay naganap mula pa noong una. Ang dalawang makapangyarihang masters na ito ay dapat na pumunta sa kanilang eksklusibong larangan ng digmaan at nakikibahagi sa isang buhay at kamatayang labanan. Bakit nila hinayla ang hindi gaanong makapangyarihan sa kanilang sagupaan? Gayunpaman, bago makahinga ang Black Ink Clan, nahaharap sila sa isang bagong krisis. Papalapit na ngayon ang fleet ng human warships. Ang matayog na figure ni Xiang Shan ay nakatayo sa busog ng battalion-class warship sa harap ng fleet, at may tame-time na ekspresyon. Inabot niya at tinawag ang isang nakakatakot na saber na mas matangkad kaysa sa kanya. Itinutok niya ang dulo ng talon pasulong at nagutos. Patayin. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga ilaw ng secret techniques at artifacts sa fleet ng warship sa likod ng Xiang Shan at nagpaulan ng apoy sa Royal City. Ang bawat kawal ng tao ng bawat squad sa bawat warship ay tahimik na kumilos sa sandaling ito. Sa tahimik na kapaligirang ito, lahat sila ay naglagay ng kanilang world force sa mga arrays at artifacts habang inilalabas nila ang kanilang nagbabagang galit sa Black Ink Clan. Ang mga tao ay nagalit. Nasaksihan nila ang nangyari sa Old Ancestor, at bagamat naiintindihan nila na ang lahat ng ginawa niya ay upang lumikha ng pagkakataon para sa kanila na maglunsad ng pag-atake, nang makita nilang kailangan niyang harapin ang napakaraming makapangyarihang Black Ink Clansmen sa kanyang sarili. Habang hindi nila magawang tumulong, hindi nila maiwasang sisihin ang kanilang mga sarili dahil sa hindi nila sapat na lakas. Hanggang sa malapit na sila sa Royal City bago nila mailabas ang kanilang mga pinipigilang pagkabigo. Ito ang teknikal na kanilang unang totoong labanan mula noong umalis ang East-West Army mula sa Wind at Cloud Pass, kaya kailangan nilang magtagumpay sa lahat ng mga gastos. Para sa labanang ito, matyaga silang naghihintay at naghahanda sa nakalipas na ilang dekada. Ang Black Ink Clansmen ay hindi pa rin bumabalik sa kanilang katinoan mula sa mga naunang kaguluhan nang sila ay lumunin mula sa mga pag-ataking sumisira sa langit at nakakawasak sa lupa. Bagamat na-detect na ito ni Chekong, at nag-utos na siya, ang Black Ink Clan ay hindi makabuo ng epektibong paglaban dahil ang kanilang army ay kasalukuyang nasa kaguluhan. Ang kapangyarihan ng secret techniques at ang mga artifact ay winasak ang Black Ink Clan. Ang bawat pag-atake ay katumbas ng isang lahat na galaw ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master.
Ang bawat warship ay maaaring magpadala ng 2 hanggang 3 ganoong pag-atake ng sabay-sabay, kaya sa halos 2,000 warship sa paligid, ito ay katulad ng 5,000 7th grade Heaven Opening Realm Masters na kumikilos ng sabay-sabay. Ang tanawin ay tunay na kahanga-hanga. Ang Black Ink Clansmen sa paligid ay hindi nalabanan ang gayong mga pag-atake. Nilamon ng mga makukulay na ilaw, sila ay tuluyang inihimlay. Bago pa man mag-away ang dalawang karera, napakalaking bilang ng Black Ink Clansmen ang nasawi. Pagkatapos ng serye ng mga pag-atake, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Makalipas ang ilang mga paghinga, ang mga pag-atake ng parehong intensity ay bumaril muli. Pagkatapos ng 3 round ng matinding pag-atake mula sa mga warship, isang malaking bilang ng Black Ink Clansmen ang nasugatan o namatay. Ang Black Ink Clansmen ay natakot. 30,000 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nakipaglaban sa mga tao, at sa nakalipas na 30 taon, bagamat paulit-ulit silang hinaras ng mga tao, tatakas sila pagkatapos maglunsad ng isang pag-atake at makamit ang ilang maliit na tagumpay. Kaya naman, hindi kailanman natikman ng Black Ink Clan kung gaano talaga kakilakilabot ang human warships. Hanggang ngayon lang nila napagtanto na ang mga tao ay tunay na makapangyarihan. Sa harap ng tuloy-tuloy na pag-atake, maraming Black Ink Clansmen ang nakalimutan ng wala man lang pagkakataong lumaban. Sa tulong ng mga arrays at artifacts sa mga warship, ang humans ay nakapaglunsad ng mga pag-atake sa kalaban habang ang Black Ink Clan ay hindi nakatugon sa lugar. Sa ganoong paraan, karamihan sa mga Black Ink Clansmen ay walang kapangyarihan na maka-counter-attack habang sila ay tinamaan ng barrage. Kahit na ang Territory Lords at ang Feudal Lords ay nag-counter-attack, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay tiyak na hindi uupo at payagan ang Black Ink Clan na gumawa ng eksena. Habang ang fleet ng warships ay gumagapang papalapit sa Royal City, ang makapangyarihang masters mula sa dalawang races ay nagpalitan ng mga galaw mula sa malayo. Ang larangan ng digmaan sa kaliwang bahagi ng Royal City ay abala sa ingay, habang sa kanang bahagi ng Royal City, ang mga Black Ink Clansmen na nagtiis sa labanan sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord ay nakaramdam ng lubos na pagkakasalungatan. Ito ay hindi maaaring makatulong, dahil ang mga tao ay lubos na nagbago ng kanilang mga taktika sa oras na ito. Noong nakaraan, kapag ang mga tao ay naglunsad ng isang round ng pag-atake sa kanila, ang Universe Worlds ay darating sa parehong oras. Ngunit sa pagkakataong ito, habang ang mga sundalo ng tao ay nakipagsagupaan sa Black Ink Clansmen sa kaliwa, ang Universe Worlds ay hindi pa rin dumarating sa kanang bahagi. Pinilit nito ang 30% ng Black Ink Clan Army na manatiling walang ginagawa dahil kailangan nilang manatili doon upang pigilan ang Universe Worlds na sirain ang Royal City. Nakatingin lamang sila sa kanilang mga angkan sa kaliwang bahagi ay inaatake, habang wala silang magawa para tumulong. Ito ay tila ang plano na ginawa ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali, ang human warships ay nagsara na sa 1,000,000 kilometro lamang mula sa Royal City. Sa ganoong distansya, ang dalawang hukbo ay maaari na ngayong makisali sa malapit na labanan. Ang tuloy-tuloy na pag-atake mula sa mga warship na iyon ay tumigil sa wakas. Hindi ito matutulungan, dahil ang mga cultivator na responsable sa pagkontrol sa mga nakakasakit na array at artifact sa mga warship ay karaniwang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Bagamat medyo malakas sila, at kaya nilang mag-atake ng 7th grade sa tulong ng mga arrays at artifacts, ang kanilang pamana ay hindi kasing lalim ng tunay na 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi nila maaaring gawin ang kanilang mga sarili upang i-activate ang kapangyarihan ng arrays at artifacts patuloy para sa isang pinalawig na tagal ng panahon. Pagkatapos ng mahabang barrage, kinailangan nilang bumagal at ibalik ang kanilang lakas. Si Chekong, na labis na nayayamot, ay nagtaas ng kanyang braso at nagutos. Tigilan mo sila. Huwag mo silang hayaang makalapit sa Royal City. Kasunod ng kanyang utos, ang Black Ink Clansmen sa likod niya ay sumugod. Martial Peak, Kabanata 5246. Pagkakaroon ng kabutihan pagkatapos tumakas. Habang nag-aaway ang dalawang hukbo, ang magkabilang panig ay kailangang maging mapangahas at matapang. Tiyak, hindi gaanong mapanganib o matapang ang humans o ang Black Ink Clan, lalo na kapag ang magkabilang panig ay galit na galit. Ang nangyari kay Old Ancestor Xiao Xiao ay nagpagalit sa mga tao habang ang kanyang mga aksyon ay nagpagalit sa Black Ink Clan. Habang nagsasagupaan ang mga nagngangalit na hukbo na ito ay nakatakdang maging isang malupit na labanan. Sa pagharap sa pagsalakay ng mga tao, ang Black Ink Clansmen sa harapan ay agad na napatay. Sa kabilang banda, kumikislap ang mga depensa sa paligid ng human warships sa harapan. Ang secret techniques mula sa magkabilang partido ay nag-intertwine sa kawalan at nagpaulan sa isa't isa.
Para sa isang labanan ng ganoong sukat, hindi na kailangan para sa mga tiyak na target, lahat ay umatake lamang sa kaaway na pinakamalapit sa kanila. Ang dalawang hukbo ay nasangkot sa isang matinding pakikibaka sa sandaling sila ay nakipag-ugnayan. Ang ganitong matinding labanan ay higit pa sa kayang gawin ng maraming Black Ink Clansmen, na nagresulta sa napakalaking casualty sa kanilang panig. Kahit na ang human warships ay hindi maaaring tumagal magpakailanman sa ilalim ng walang habas na pambobomba. Pagkatapos lamang ng 10 paghinga ng oras, ang 300 warships na bumubuo sa taliban ng puwersa ng East-West Army ay naging malabo ang kanilang mga kalasag. Senyales iyon na malapit ng mabaigo ang kanilang mga depensa. Sa ganoong larangan ng digmaan, kung masira ang mga hadlang sa pagtatanggol sa paligid ng isang warship, ang buong squad sa loob ay kailangang harapin ang galit ng Black Ink Clan ng walang proteksyon. Kapag nangyari iyon, ang 7th Grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na tumakas, ngunit ang mga nasa ibaba ng 7th grade ay mapapahamak. Buti na lang at nakapag-ayos na sila. Nang hindi nangangailangan ng sino man na magbigay ng mga utos, sa sandaling na pagtanto ng mga cultivator na ang kanilang bapur pandigma ay nasa bingit na ng pagkawasak, sila ay atras ng buong bilis. Sa pag-alis ng isang warship, darating ang isa pa upang punan ang puwang. Mayroong ilang libong warship sa panig ng humans, kaya sa pamamagitan ng pagbibisikleta kung alin ang nasa unahan ng pag-atake, tiniyak ng East-West Army na makakayanan nila ang pinakamaraming pinsala habang dumaranas ng kaunting pagkalugi habang sila ay gumagapang palapit sa Royal City. Sa pag-atras ng mga warship, ang parehong dami ng mga warship ay papalit sa kanila mula sa likuran. Sa paggamit ng pamamaraang ito, bihirang may nasawi sa panig ng tao habang nagbanggaan ang dalawang hukbo. Sa ikalawang pag-ikot ng pagpapalit, ang Dawning Light ay napunta sa harapan. Ang mga miyembrong responsable sa pagkontrol sa mga defensive array at artifact ay baliw na itinulak ang kanilang world force at inilagay ito sa mga arrays at artifacts upang ang kanilang warship ay tumagal ng kahit kaunti. Mabilis na sinubukan ng mga namamahala sa mga offensive array at artifact na ibalik ang kanilang lakas na kanilang ginawa sa pagbubukas ng pag-atake. Samantala, kasama si Yang Kai sa pangunguna, ang 7th Grade Heaven Opening Realm Masters ay naglabas ng kanilang kapangyarihan sa Black Ink Clansmen na nasa harapan nila. Matagumpay na nakapatay ng maraming kalaban ang secret techniques na ginawa nila. Ang mga kasanayan ni Bai Yi sa archery ay lalong nakakatakot sa ganitong uri ng sitwasyon. Ang bawat palaso na kanyang ipinutok ay maaaring wakasan ang buhay ng isang feudal lord. Habang ang kanyang maliit na figure ay nakatayo sa busog ng barko, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kakaibang kinang. Maliwanag na nag-activate siya ng secret technique habang pinipili niya ang kanyang mga target. Ang Warship of the Old Turtles Squad ay hindi malayo sa Dawning Light. Ang Old Turtles ay kilala sa kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol, kaya ang ganitong uri ng sitwasyon ay kung saan magagamit nila ng husto ang kanilang mga kakayahan. Ang buong warship ay nagningning na nagsilbing hadlang ng depensa tulad ng isang makapal na shell ng pagong, na maaaring magprotekta sa mga sundalo sa ilalim nito. Nang palitan ng Dawning Light ang isang umaatras na warship, ang Old Turtles Squad ay nasa unahan na, at kahit na lumipas ang ilang oras, ang kanilang mga depensa ay hindi nagpakita ng senyales ng paghina. Kailangang sabihin na kahit mabagal ang Old Turtles, sila ay walang kapantay pagdating sa kanilang depensa. Dahil sa ganoong katangian, magiging mahirap para sa kanila na makakuha ng military merit sa isang paghahanap at pagsira sa misyon, ngunit maaari silang magsilbing pinakamahusay na kalasag para sa iba sa kanilang paligid sa ganitong uri ng magulong santukan. Ang mga warship na sumulong kasama ang Dawning Light kanina ay napalitan na lahat. Sa katunayan, ang mga kalasag ni Dawning Light ay nasa bingit din ng pagkabigo. Bagamat ang mga kakayahan ng Dawning Light ay higit na malaki kaysa sa karaniwang squad-class warships, balanse ang mga ito para sa lahat ng layunin at layunin. Ito ay hindi katulad ng Warship of the Old Turtles Squad, na may namumukod tanging defensive at offensive na lakas ngunit lubhang nabawasan ang bilis at kakayahang magamit. Natural na naabot ng Dawning Light ang limitasyon nito ng mas maaga kaysa sa warship ng Old Turtle. Buti na lang at nagkagulo na ang magkabilang armies, kaya hindi na kailangang ganap na umatras si Dawning Light. Tulad ng dalawang agos na nagbanggaan, ang universo ay tila nabaligtad ng ang kawalan ay naging destabilisado. Pagkatapos ng palitan ng mga galaw, kasama ang battalion-class warships na nangunguna, pinunit ng humans ang mga depensa ng Black Ink Clan Army. Ang mga barkong pandigma mula sa likuran ay lumapit at naghagis ng kanilang mga pag-atake sa mga Black Ink Clansmen sa magkabilang panig, na lalong naghati sa kalaban. Tulad ng isang matalim na talam,
ang human warships ay tumawid sa mga linya ng Black Ink Clan at nagpatuloy sa pagsulong ng ilang daang libong kilometro hanggang sa nahati ang hukbo ng kaaway. Pagdating sa lugar na ito, ang Battalion-class warship na nangunguna ay biglang nagbago ng direksyon at sumulong. Ang iba pang mga barkong pandigma ay sinundan ito ng mabuti. Ang Battalion-class warship ay pinamumunuan ni Xiang Shan. Upang maisakatuparan ang plano sa araw na ito, ang Battalion-class warship na ito ay espesyal na binago at ang mga miyembro nito ay maingat ding napili. Ang ordinary squads ay hindi maihahambing dito pagdating sa kanilang mga kakayahan sa opensa at depensa. Ang nasabing Battalion-class warship ay maaaring magsilbing dulo ng sibat. Samantala, ang iba pang Battalion-class warships, lahat ay pinamumunuan ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ay matatagpuan sa mga gilid ng fleet. Sa ganoong paraan, sa proteksyon ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, masisiguro nilang hindi masisira ang fleet, na nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng sama-sama bilang isang cohesive force. Gayunpaman, ang presyo na kailangang bayaran ng East-West Army ay ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nawalan ng kalayaang lumipat. Hindi mahirap para sa Black Ink Clan na lutisin ang problemang ito, kailangan lang nilang mag-ipon ng sapat na kapangyarihan at partikular na i-target ang isang punto ng fleet para masira ang formation. Sa makatuwid, ang mga tao ay kailangang magdala ng ilang panganib sa pamamagitan ng paggamit ng taktika na ito. Sa sinabi nito, upang matiyak ang pagkakumpleto ng fleet, wala silang ibang pagpipilian. Sa pamamagitan lamang ng pagkilos sa ganitong paraan maaari nilang limitahan ang mga pagkalugi na maaari nilang maranasan. Walang halaga ang buhay ng Black Ink Clansmen, ngunit hindi kayang mawala ng humans ang kanilang mga tauhan. Ilang dekada na ang nakalipas, nakibahagi si Yang Kai sa pakikipaglaban ng North-South Army laban sa Black Ink Clan. Sa labanang iyon, pinamunuan niya ang dalawang elite squads ng North-South Army, gamit ang kanyang Golden Crow Casts the Sun para maputol ang hanay ng kaaway. Sa pagtakbo nila sa paligid ng larangan ng digmaan, sinira nila ang maraming Black Ink Clansmen para i-tip ang balanse sa pabor ng humans. Ang ginagawa ng East-West Army sa araw na ito ay karaniwang pareho. Sa sinabi nito, ang sukat ng mga bagay ay mas malaki kaysa noon. Noong panahong iyon, pinangunahan ni Yang Kai ang dalawang Special Operations Squad ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga sundalo ng East-West Army ay magkakasamang kumikilos, kaya ito ay higit na mas epektibo sa pangkalahatan. Napatulala ang Territory Lords. Una nilang inakala na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay ita-target sila at magtutungo sa isa pang larangan ng digmaan upang makisali sa isang buhay o kamatayang pakikibaka. Gayunpaman, ngayon ay tila ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay walang ganoong intensyon dahil matatag nilang binabantayan ang paligid ng fleet. Kung ang fleet ng warships na nilayag ng humans ay inihambing sa isang Great Dragon, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay parang kaliskis nito. Ang lahat ng mga kawal ng tao ay nabuo sa isang nakakatakot na puwersa. Matapos gumawa ng kaguluhan si Old Ancestor Xiao Xiao, bumagsak na ang pormasayon ng Black Ink Clan. Bagaman sinubukan nilang ayusin ang kanilang sarili, hindi ito naging epektibo. Kasunod ng pagpapalitan ng mga galaw sa humans, ang kanilang pormasayon ay nasira muli. Saan man pumunta ang human warships, ang Black Ink Clansmen ay walang kapangyarihang lumaban. Bagamat ang makapangyarihang Black Ink Masters ay paulit-ulit na gumawa ng hakbang, ang kanilang mga pag-atake ay hinarang ng 8th grade Division Commanders at ng mga warships mismo. Wala silang magagawa para makamit ang isang pambihirang tagumpay. Sa ilang sandali, ang Great Dragon na nabuo mula sa human warships ay napunit ang larangan ng digmaan. Ang katawan ng Great Dragon ay nakapalibot sa halos 200,000 Black Ink Clansmen. Isang bombardment ng mga pag-atake ang umulan mula sa mga warship at tumama sa Black Ink Clansmen na nakahiwalay. Parami ng parami sa kanila ang patuloy na nawalan ng buhay. Biglang, dumating ang isang sandali nang ang isang blade light ay tumama sa walang laman mula sa ulo ng armada. Sa pagtama, agad na nawala ang aura ng isang Territory Lord. Ang liwanag ng talam ay nagmula kay Xiang Shan, na nangunguna sa pagsingil. Nang pumatay ang Blade Light kanina, parehong humans at ang Black Ink Clan ay nakaramdam ng gumagapang na sensasyon sa kanilang mga anit. Sa deck ng Dawning Light, namangha si Yang Kai. Narinig na niya na si Xiang Shan ay mas malakas kaysa sa ibang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Noong si Xiang Shan pa ang Army Commander ng Blue Sky Pass noon, ang mga Territory Lords ay magbabago ng husto ang kanilang mga ekspresyon kapag narinig ang kanyang pangalan. 7 Territory Lords daw ang pinatay niya noon. Siyempre, tsismis lang iyon at hindi pa nakita ni Yang Kai si Xiang Shan na gumawa ng ganito. Hanggang ngayon lang niya nasaksihan ang buong lakas ng lalaki.
Si Xiang Shan ay maaaring pumatay ng isang territory lord sa isang slash. Hindi inakala ni Yang Kai na may iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na kayang gawin iyon. Bagamat malinaw na hindi madali para kay Xiang Shan na gumamit ng ganoong pag-atake, at ang territory lord, na napapalibutan ng fleet ng warships, ay dapat na natarante, ipinakita nito na siya ay tunay na kakilakilabot. Pagkatapos ng pag-atake, ang battalion-class warship ay nagbago ng direksyon at pinamunuan ang fleet na lumagpas sa pagkubkob at bumalik sa forward base. Ang ibang mga barkong pandigma ay walang pagpipilian kundi sumunod. Ang mga pagsasaayos na ginawa nila sa oras na ito ay maaari lamang magpapahintulot sa kanila na maglunsad ng isang kidlat. Kung magpapatuloy ang labanan, ang Black Ink Clan ay makakapag-ayos muli at makakagawa ng tamang counterattack. Sa panahong iyon, ang Human Army ay maiipit sa kumunoy na ito. Higit sa lahat, kayang harapin ng makapangyarihang Black Ink Clan Masters ang kanilang diskarte sa pamamagitan lamang ng pag-target sa isang partikular na lugar ng fleet. Hindi ito naisip ng kalaban dahil sa kasalukuyan sila ay nalilito, at ang larangan ng digmaan ay nasa kaguluhan, kaya mahirap para sa kanila na magkaisa sa sandaling ito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, malalaman ng mga territory lord ang madaling paraan na ito para makabawi. Sa katunayan, ang mga territory lords ay nanumbalik na sa kanilang katinoan. Kasunod ng utos ni Chekong, ang territory lords ay handa na mag-rally at maglunsad ng pag-atake sa human warships. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clansmen sa kanang bahagi ng Royal City ay nagsimula ng hamarang sa Universe Worlds, kaya malapit nang matanggal ang kanilang mga kamay. Kapag ang Black Ink Clansmen ay dumating mula sa kanang bahagi, ang humans ay kailangang harapin ang higit pang mga kaaway. Kaya naman, kaagad na nagpasya si Xiang Shan na kailangan nilang umatras pagkatapos makakuha ng ilang kalamangan. Marahil ay nag-iingat ang territory lord sa kapangyarihan ni Xiang Shan, kaya mas madali ito kaysa sa naisip ng mga tao noong sila ay bumagsak sa pagkubkob. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay tila walang intensyon na palayain ang mga tao ng ganoon kadali. Habang umaatres ang mga warship, walang humpay na hinabol sila ng Black Ink Clan. Gayunpaman, alam ng mga tao na sila ay magiging masusugatan kapag umatras, at pagkatapos ng gayong suntok sa Black Ink Clan, ang huli ay tiyak na mawawalan ng dugo. Ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay humabol sa humans at binomba ang mga warship ng sunod-sunod na pag-atake. Nahaharap sa pag-atake ng Black Ink Clan, ang battalion-class warships ay umikot pabalik mula sa periphery upang bantayan ang likuran ng fleet, na bumubuo ng isang protection na screen laban sa pag-atake ng kaaway. Hanggang sa ang humans ay 10 milyong kilometro ang layo mula sa Royal City na ang Black Ink Clan ay tumigil sa paghabol sa kanila. Marshall Peak, Kabanata 5247. Napansin mo, ang Black Ink Clansmen ay hindi maglalakas loob na patuloy na habulin ang mga tao, dahil hindi sila sigurado kung mayroon silang anumang nakatagong trump card na laruin. Kung ang humans ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa Black Ink Nest kapag wala ang Black Ink Clansmen, sila ay mapapahamak. Kaya naman, sa kabila ng kanyang ayaw, inutusan pa rin sila ni Chekong na itigil ang kanilang pagtugis. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng human warships, ang kanyang mukha ay napalitan ng galit. Bihira na ang labanan sa pagitan ng dalawang lahi ng ganoong sukat ay natapos ng napakabilis. Ang dahilan kung bakit maaaring makamit ito ng mga tao ay kailangan nilang sundin ang utos ng mga pinuno anuman ang mangyari. Kung nasaan man si Xiang Shan, doon din magtutungo ang fleet ng mga warship. Sa makatuwid, sa sandaling ang kanyang battalion-class warship ay nagsimulang umatras, ang iba pang mga warship ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Wala talagang anumang engranding estratehiya na ginamit sa labanang ito, umasa lang sila sa mahusay na pamumuno ng kanilang mga komandante, sa pagtutulungan ng ilang libu-libong sundalo, at kaunting swerte. Isang oras lamang ang lumipas mula sa oras na magkasagupaan ang dalawang hukbo hanggang sa oras na umatras ang humans ng 10 milyong kilometro mula sa Royal City. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang oras, nagawa ng humans na magdulot ng parehong bilang ng mga nasawi sa Black Ink Clan bilang kabuoang bilang ng mga nasawi sa nakalipas na 20 taon. Mas marami pang nasawi kung isasama nila ang ginawa ng Old Ancestor sa Black Ink Clan kanina. Pagkatapos ng lahat, 3 8th grade Black Ink disciples ang pinatay ng Old Ancestor, at higit pa sa kanila ang nasugatan. Bagamat ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking pagkalugi, hindi ito nangangahulugan na walang tao ang napatay. Sa ilalim ng pamumuno ni Xiang Shan, ang fleet ng mga warship ay kumilos tulad ng isang dragon na lumangoy sa buong larangan ng digmaan sa isang kahangahangang paraan. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay hindi mahina.
Nabasag ang mga depensa ng ilan sa mga barkong pandigma, at nang mangyari iyon, agad na nalantad sa panganib ang mga sundalo sa loob. Habang paraming Black Ink Clansmen ang napatay sa larangan ng digmaan, narinig din ang tunog ng pagbagsak ng Small Universe. Ang mga casualty ay hindi maiiwasan, lalo na kapag ang isa ay nagsisikap na makalusot sa isang pagkubkob at pag-atres. Bagamat ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay dinala sa likuran ang kanilang battalion-class warships, hindi nila masisiguro ang kaligtasan ng lahat. May mga pagkakataon na wala silang kapangyarihang iligtas ang ilan sa mga buhay ng mga sundalo. Ang Black Ink Clan ay hindi nakamit ang kanilang layunin na sirain ang mga tao sa pamamagitan ng pagtugis mula sa likuran, ngunit para sa mga tao, ito ay isang malaking kawalan. Ito ay isang presyo na kailangan nilang bayaran, at ang mga pinuno ng East-West Army ay inaasahan na ang ganoong kahihinatnan noong sila ay gumawa ng planong ito. Anuman, ang planong ito ay kailangang isagawa. Walang digmaan na magtatapos ng walang casualty. Ang mga pagkakaiba ay kung ilan sa kanila ang napatay, at kung ang kanilang pagkamatay ay makabuluhan. Ginawa na ng mga pinuno ang kanilang makakaya upang mabawasan ang bilang ng mga namamatay. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang battle formation ay nanatiling buo, kahit na ang mga kalasag ng maraming warship ay naging malabo at maraming array ang kumikislap at kumukutitap. Ito ay isang senyales na ang mga arrays ay malapit ng masira. Si Yang Kai, na basang-basa sa itim na dugo, ay nakatayo sa deck ng Dawning Light. Habang nakatingin siya sa paligid, hindi niya maiwasang malungkot. Ang kapayapaan sa 3,000 mundo ay lubos na kabaligtaran sa kalupitan sa Black Ink battlefield. Ang trilyon-trilyong tao noon sa 3,000 mundo ay hindi alam na napakarami sa pinakamaliwanag na cultivator mula sa Cave Heavens at Paradises ay patuloy na nakikipaglaban sa Black Ink Clan sa naturang larangan ng digmaan, tahimik na nagtatanggol sa kanilang tinubuang bayan. Ang mga napatay sa larangan ng digmaan ay yukit lamang ang kanilang mga pangalan sa monumento ng mga bayani pabalik sa dakilang daan upang maalala sila ng kanilang mga kasama. Gayunpaman, kapag ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak ay pumanaw na, ang mga pangalan lamang ang mananatili. Wala talagang makakaalala sa kanila noon. Noon lang, naamoy ni Yang Kai ang bango ng katawan nang lumitaw si Feng Ying sa tabi niya. Lumingon siya sa kanya at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang ba ang lahat? Sumagot si Feng Ying. Walang nasugatan. Nakaranas ng kaunting pinsala si Junior Brother Yu sa kanyang miniature universe, kaya aabutin siya ng ilang taon para maayos na gumaling. Naputol ang isa sa mga braso ni Junior Brother Ning, ngunit nagawa niyang suluhin ito at ngayon ay muling nakakonekta. Magiging maayos siya pagkatapos niyang ganap na gumaling. Ang iba ay nagtamo lamang ng ilang sugat sa laman. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Ang Junior Brother Yu na binanggit ni Feng Ying ay si Yu Ziyu, na, kasama si Ren Bingbei, ang bagong 7th grade Heaven Opening Realm Masters na sumali sa kanila noong pinalawak ang Dawn Squad bago ang kampanyang ito. Sa kabilang banda, si Junior Brother Ning, Ning Jichi, na mula sa Red Sun Paradise, ay matagal ng miyembro ng Dawn Squad na nasa paligid mula noong itatag ang squad. Isa rin siya sa mga Black Ink disciples na ibinalik ni Yang Kai mula sa teritoryo ng Black Ink Clan pabalik sa Blue Sky Theater. Sa digmaang ito, ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay mas matinding naapektuhan kaysa sa mid-grade Heaven Opening Realm Masters dahil kailangan nilang lumipat sa labas ng warships upang direktang harapin ang mga kaaway. Hanggat ang mga depensa ng mga barkong pandigma ay hindi nasira, ang mga nasa loob ay hindi malalagay sa anumang panganib. Gayunpaman, kahit na ang mid-grade Heaven Opening Realm Masters ay may proteksyon ng mga warship, kapag nasira ang mga warship, sila ay malantad sa mas malaking panganib. Iyon ay dahil sila ay mas mahina kaysa sa high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang Dawn Squad ay isang Special Operations Squad. Gayunpaman, sa labanan na tumagal lamang ng isang oras sa araw na ito, 8 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kabilang si Yang Kai, ay nasugatan lahat. Naputol pa ang isa sa mga braso ni Ning Jichi. Ipinakita nito kung gaano talaga kapanganib ang pag-aaway na ito. Sa sinabi na iyon, ito ay dahil ang Dawn Squad ay matatagpuan sa periphery ng fleet. Sa makatuwid, sila ay nahaharap sa isang mas malaking presyon kaysa sa iba pang mga barkong pandigma sa panahon ng matinding labanan. Iniisip ko kung gaano karaming tao ang nawalan ng buhay. Biglang bumantong hininga si Feng Ying. Natahimik si Yang Kai, dahil hindi na mabubuhay muli ang mga patay. Ang tanging magagawa ng mga nakaligtas ay magbigay pugay sa kanilang sakripisyo at magpatuloy. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga tao ay nakakuha ng napakalaking tagumpay ngayon. Iyon ay dahil ang bilang ng Black Ink Clansmen ay ilang dosenang beses na mas malaki,
ngunit ang pagkakaiba sa mga nasawi sa pagitan ng magkabilang panig ay mas mataas na ratio. Sa kabila ng landslide na tagumpay, walang nakaramdam ng saya sa kanilang pagbabalik. Iyon ay dahil ito ang unang tunay na sagupaan sa pagitan ng East-West Army at ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater at tiyak na magkakaroon ng mas malupit na labanan sa hinaharap. Hindi pa huli ang lahat para ipagdiwang ang kanilang tagumpay nang sa wakas ay winasak nila ang lahat ng Black Ink Clan sa lugar na ito at muling kinuha ang Great Evolution Pass. Sa panahong iyon, ipagdiriwang din nila ang okasyon sa ngalan ng namatay. Nang sila ay bumalik sa pasulong na base, ang mga nasugatan ay nagsimulang gumaling habang ang mga nasirang warship ay hinayos. Nagsalita ng ilang salita si Yang Kai sa mga miyembro ng Dawn Squad, pagkatapos ay mag-isa siyang nagtungo sa lambak ng bundok. Matapos ipalaganap ang kanyang miniature universe, hinintay niya ang pagbabalik ng Old Ancestor. Ang lugar na ito ay isang restricted area sa forward base, kaya maliban sa dalawang army commander, kahit na ang ibang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi pumunta rito. Iyon ay dahil ito ang lugar na pupuntahan ng Old Ancestor upang magpagaling sa maraming taon na darating. Walang makaistorbo sa kanya. Nararamdaman pa rin ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa kailaliman ng kawalan, at maliwanag na nag-aaway pa rin ang Old Ancestor at ang Royal Lord. Makalipas ang mahigit 10 araw, biglang huminto ang mga pagbabago. Nang mapansin ito, matiyagang naghintay si Yang Kai. Gaya ng inaasahan niya, isang figure ang bumaba mula sa langit makalipas ang kalahating araw at dumampi sa kanyang miniature universe. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Yang Kai, at sa sumunod na sandali, ang Old Ancestor ay pumasok sa kanyang miniature universe at lumapag sa tabi niya. Pagkalapag niya sa lupa, muntik na siyang mawalan ng balanse at matamba. Agad na ay nalalayan ni Yang Kai ang kanyang bigat, at nakita niya na ang kanyang mukha ay namumutla ng nakakatakot, at ang kanyang damit ay basang-basa sa dugo. Ang ilan sa dugo ay pula, habang ang ilan ay itim. Ang pulang dugo ay natural na pagmamay-ari ng Old Ancestor, habang ang itim na dugo ay mula sa Royal Lord. Hindi na kailangang sabihin, pareho silang nasugatan sa pagkakataong ito. Sa sinabi nito, ito ang kinalabasan na sadyang sinubukang makamit ng Old Ancestor. Dito na naman. Tumangala ang Old Ancestor na si Xiao Xiao at nakita ang pamilyar na log house sa kanyang harapan. 100 taon na ang nakalilipas, dumating siya dito sa miniature universe nang siya ay naging isang 3 taong gulang na bata. Ang mga ngaso ang sumando sa kanya mula sa log house. Ngumisi si Yang Kai. Iniisip ko na baka makatulong ito sa iyong paggaling kapag naaalala mo ang mga masasayang alaala na naranasan mo dito. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ko ang lugar na ito. Kung sa tingin mo ay hindi nararapat, maaari tayong pumunta sa ibang lugar. Ayos lang, mananatili ako rito. Ikinaway ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang kamay. Sige, tutulungan kita sa loob. Pakirelax ang iyong mga paa. Hindi napigilan ng Old Ancestor na si Xiao Xiao na titigan siya. Ang mga salita ni Yang Kai ay tila nagmumungkahi na siya ay isang mahinang matandang tao. Bagamat siya ay talagang nasa isang kakilakilabot na kalagayan, siya ay isa pa ring 9th grade Old Ancestor. Hindi alintana kung gaano siya nasaktan, hindi niya kailangan na buhatin siya nito sa bahay. Habang palihim niyang minumura ang mabahong brat na ito, nadapa siya sa threshold ng pinto. Matapos tulungan ni Yang Kai ang Old Ancestor na si Xiao Xiao na maupo sa kama, magiliw siyang naglakad sa gilid at binuhusan siya ng isang tasa ng tubig. Kinuha ng Old Ancestor ang tasa at nilagok ang tubig, pagkatapos ay nagtanong ng nakakunot ang noo. Wala ka bang anumang dahon ng tsaa? Nagkibit balikat si Yang Kai. Tamad na akong maghanda ng tsaa. Mangyaring gawin ito. Tiyak na hindi ito takutol ng Old Ancestor. Ibinalik niya ang tasa sa mesa at nagpakawala ng hininga. Masyado akong pabaya. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Yang Kai. Nagdusa ka ba ng isang atraso? Umiling ang Old Ancestor na si Xiao Xiao. Hindi naman. Kaya lang may nagulat ako. Nagtanong si Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin? Na may pag-aalalang ekspresyon, sumagot ang Old Ancestor. Ang Royal Lord na may mga pakpak sa kanyang likod ay maaaring gamitin ang kanyang Black Ink Nest para palakasin ang kanyang sarili. Hindi ito alam ng mga tao. Maging si Yang Kai, na nagpanggap na isang Black Ink Disciple at 2 beses na nanirahan sa teritoryo ng Black Ink Clan, ay hindi alam ito. Kaya naman, nang marinig ang sinabi ng Old Ancestor, nagulat siya. Maaaring gamitin ng Royal Lord ang kanyang Black Ink Nest hindi lamang para gumaling, kundi para direktang palakasin ang kanyang sarili. Tumango ang Old Ancestor. Kung hindi, hindi ko siya pinakawalan.
Ayon sa kanyang plano, sisiguraduhin niyang kalahating patay ang Royal Lord sa pagkakataong ito kahit na hindi niya ito mapatay, at ganoon din ang gagawin niya sa susunod. Sa paulit-ulit na panggigipit sa Royal Lord, balang araw ay kikitil niya ang buhay nito. Gayunpaman, sa sandaling nagpalitan sila ng mga galaw, napagtanto niya na magagamit ng Royal Lord ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest para palakihin ang sarili niyang lakas, at hindi rin sa maliit na halaga. Di nagtagal, napagtanto ni Yang Kai ang isang bagay. Kaya ba bigla kang nahulog sa kawalan hindi nagtagal pagkatapos mong makipag-away sa Royal Lord, kahit na sa una ay ikaw ang nangunguna. Nang makipagpalitan ng mga galaw ang Old Ancestor sa Royal Lord, si Yang Kai ay nasa deck ng Dawning Light, kaya nakikita niya kung ano ang nangyayari sa itaas ng Royal City. Bagamat hindi niya malinaw na nakikita ang labanan dahil napakalayo niya sa Royal City, alam niya na ang Old Ancestor ay nasa bentahe sa simula ng labanan. Tumango ang Old Ancestor Xiao Xiao. Sa totoo lang, nagulat siya nang mapagtanto niya na ang kapangyarihan ng Royal Lord ay biglang lumundag, dahil ang impormasyong iyon ay hindi makukuha sa kanila noong nakaraan. Bagamat ang humans ay nakikipagdigma sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa loob ng hindi mabilang na taon, kakaunti lang ang alam nila tungkol sa kanilang kaaway dahil ang Black Ink strength ay hindi malulutas dati. Si Yang Kai ang nalaman na ang paghahatid ng impormasyon ay maginhawa sa pagitan ng Black Ink Nests. Kaya ba nagkunwari ka na hindi ka paganap na naka-recover at pinigil mo ang kaunting kapangyarihan mo? Tanong ni Yang Kai. Bahagyang nagulat si Old Ancestor Xiao Xiao, napansin mo. Martial Peak, Kabanata 5248. 20 taon. Kapag nasugatan si Old Ancestor Xiao Xiao, magagamit niya ang miniature universe ni Yang Kai para mapabilis ang kanyang paggaling. Sa kabilang banda, ang Royal Lord ay may kanyang Black Ink Nest, kaya masasabing pareho silang may panlabas na tulong sa bagay na ito. Gayunpaman, kung ikukumpara, alam na ng mga tao na maaaring gamitin ng mga Royal Lord ang kanilang mga Black Ink Nests para tumulong sa kanilang paggaling, habang hindi alam ng Black Ink Clan na ang Old Ancestor Xiao Xiao ay may katulad na kalamangan. Ang simpleng pagkakaiba-iba ng impormasyon ay maaaring gamitin upang linlanggan ang Black Ink Clan. Mula sa pananaw ng Royal Lord, mga 30 taon na lang ang nakalipas mula noong nagsimula siyang gumamit ng Black Ink Nest para tumulong sa kanyang paggaling, at hindi pa siya ganap na naka-recover. Hindi na kailangang sabihin, ang Old Ancestor ay kailangang magpagaling din. Gayunpaman, sa araw na ito, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay lumitaw ng wala sa oras at naglunsad ng pag-atake sa Royal City. Bukod dito, siya ay lumitaw na nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa Royal Lord habang iniisip niya kung paano nakabawi ng ganoon kabilis ang Old Ancestor. Kaya naman, sa sandaling magpalitan sila ng mga galaw, natigilan siya. Simple lang ang plano ng Old Ancestor na si Xiao Xiao, na gamitin ang katotohanang ganap na siyang gumaling upang patuloy na supilan ang Royal Lord. Habang siya ay ganap na gumaling, ang Royal Lord ay nasugatan pa rin. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, maaari niyang palalin ang mga sugat ng Royal Lord pagkatapos ng laban. Pagkatapos, babalik siya at hihingi ng tulong kay Yang Kai. Kapag gumaling na ang kanyang mga sugat, hahanapin niya ang Royal Lord para sa susunod nilang laban. Sa paulit-ulit na paggawa nito, naniwala siya na hindi na ito kakayanin ng Royal Lord pagkatapos ng 100 taon dahil hindi na maghihilom ng maayos ang kanyang mga sugat. Sa kalagitnaan ng kanyang paggaling, muli siyang masasaktan ni Old Ancestor Xiao Xiao, na magpapulala sa kanyang kalagayan sa paglipas ng mga araw. Sa ganoong paraan, darating ang araw na matatalo siya nito. Sa oras na iyon, madali siyang maibaba ng Old Ancestor Xiao Xiao nang hindi nababahala na gagamit siya ng ilang uri ng secret technique na maaaring hilahin siya pababa kasama niya. Gayunpaman, sa sandaling napagtanto niya na maaaring gamitin ng Royal Lord ang Black Ink Nest para palakasin ang sarili, alam niyang hindi gagana ang kanyang plano. Talagang hindi pa naka-recover ang Royal Lord, ngunit sa tulong ng Black Ink Nest, maaari pa rin siyang magpakita ng nakamamanghang kapangyarihan. Nararamdaman pa ng Old Ancestor na si Xiao Xiao na hanggat naglalaban sila malapit sa Royal City, siya ay magiging dehado kahit na siya ay lumaban. Kaya naman, nang mapagtanto iyon, nagpa siya siyang pigilin ang kaunting lakas at magpanggap na siya ay nasugatan pa. Ang gayong biglaang pagbabago ay maaaring naglantad sa kanyang tunay na kalagayan, ngunit sa Royal Lord, iyon ang dapat na paraan, kaya ang mga panganib ay minimal. Pagkatapos ng nakaraang labanan, pareho silang nasugatan. 30 o higit pang mga taon ang lumipas, at siya ay nagpapagaling pa, kaya paano naging posible na ang Old Ancestor ay ganap na gumaling?
Pagkatapos, nagpa siya ang Old Ancestor sa lugar na itaas ang kaguluhan sa magkabilang panig ng Royal City. Dahil hindi niya nagawang patayin ang Royal Lord, nagpa siya siyang harapin ang mga sundalo ng Black Ink Clan upang lumikha ng pagkakataon para sa East-West Army na patayin ang kaaway. Sa katunayan, para makagawa ng eksena sa magkabilang panig ng Royal City, kailangang magbayad ng malaking halaga ang Old Ancestor. Noong nakikipag-usap siya sa ikatlong Black Ink Disciple, direkta siyang tinamaan ng pag-atake ng Royal Lord. Sa natitirang bahagi ng labanan, kailangan niyang pigilin ang kanyang sakit upang matiyak na walang makakapansin. Pagkatapos, nagpa siya siyang akitin ng Royal Lord upang ang huli ay hindi makapagpatuloy sa pagkuha ng enerhiya mula sa Black Ink Nest. Nang maabot niya ang kalaliman ng kawalan at makipagpalitan ng mga galaw sa Royal Lord, pinipigilan pa rin niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan upang magkunwaring kahinaan at pinsala. Sa huli, ang dalawang nangungunang masters ay lumaban sa isang matinding, ngunit hindi nagbabanta sa buhay na labanan. Iyon ang dahilan kung bakit napanatili niya ang kanyang orihinal na anyo nang bumalik siya. Kailangang malaman ng isa na nang bumalik siya sa pasulong na base dati, agad siyang naging isang 3 taong gulang na bata, at hindi nagtagal ay nagkamalay siya. Masasabing nasa maayos na siyang kalagayan sa pagkakataong ito. Akala ko itatago ko ng mabuti. Hindi sumagi sa isip ko na naisip mo. Naisip ng Old Ancestor na ito ay isang kahihiyan. Napangiti si Yang Kai. Nalaman ko ang iyong kalagayan dahil gumaling ka sa aking miniature universe. Gayunpaman, tiyak na hindi mapapansin ng Royal Lord, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. May punto ka. Bahagyang tumango ang Old Ancestor. Ngayon, tila ang Black Ink Nests ay hindi lamang tumutulong sa Black Ink Clan na linangin at pagalingin, ngunit maaari rin nilang bigyan ng kapangyarihan ang mga ito hanggat nasa malapit sila. Alam kung ano ang gusto niyang sabihin, nagtanong si Yang Kai. Nag-aalala ka ba sa Great Evolution Pass? Tumango ang Old Ancestor. May mga Black Ink Nest sa Great Evolution Pass, kaya sa palagay ko ay matutulungan nila ang mga Territory Lord na palakasin ang kanilang sarili. Magpadala ng mensahe sa kanila at sabihin sa kanila na mag-ingat at huwag salakayin ang Great Evolution Pass kapag nakakita sila ng pagkakataon. Nang matanggap ang utos, sumagot si Yang Kai. Naiintindihan. Ire-report ko ito sa Army Commanders. Pagod na ako, kaya sisimulan ko na ang pagpapagaling ngayon. Nang matapos ang kanyang mga salita, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay naupo sa kama habang nakakross ang kanyang mga paa. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay nagsimulang lumiit. Makalipas ang ilang sandali, nagbagong anyo siya mula sa isang may sapat na gulang tungo sa isang maliit na bata na lumitaw mga 7 o 8 taong gulang. Kamukha niya ang batang babae sa marketplace sa Yin Yang Pass nang makita siya ni Yang Kai sa unang pagkakataon. Iminungkahi nito na siya ay talagang nasa isang mas mahusay na estado kaysa sa huling pagkakataon. Dahil kailangang gumaling ang Old Ancestor, magalang na umalis si Yang Kai sa log house. Sa bakana ng lambak kung saan inilatag ni Yang Kai ang kanyang miniature universe, 2 7th grade Heaven Opening Realm Masters, na responsable sa pagbabantay, ay nagpalitan ng tingin nang makatanggap sila ng mensahe mula kay Yang Kai sa pamamagitan ng Divine Sense. Ang isa sa kanila ay tumango. Ipapaalam ko ito ngayon sa mga commander ng army. Ilang sandali pa, sakay ng Purifying Black Ink Battleship, nakinig sina Xiang Shan, Liu Jiping, at ang iba pa sa ulat mula sa 7th grade master. Noon lang nila nalaman na magagamit ng Black Ink Clan ang kanilang Black Ink Nests para palakasin ang kanilang sarili sa labanan. Pagkatapos, agad nilang sinabihan ang isang tao na pumunta sa Great Evolution Pass para ibahagi ang impormasyong ito sa North-South Army. Kahit na ang North-South Army ay hindi dapat maglunsad ng pag-atake sa Great Evolution Pass, kailangan pa rin nilang agad na ibahagi sa kanila ang naturang impormasyon. Gayunpaman, dahil ito ay isang mahabang paglalakbay, ito ay hindi bababa sa 1 buwan mamaya kapag natanggap ng North-South Army ang intel na ito. Pagkatapos ng unang sagupaan ng East-West Army sa Black Ink Clan sa Great Evolution Theater, nagpatuloy silang magkakasamang nabuhay ng mapayapa sa susunod na 20 taon. Sa panahong ito, ang mga tao ay hindi kailanman gumawa ng pagkilos. Tumigil na rin sila sa panggigipit sa Black Ink Clan sa Universe Worlds. Ang katahimikan na ito ay nagpapahina lamang sa mga pinuno ng Black Ink Clan. Iyon ay dahil iminungkahi nito na sinusubukan ng mga tao na makaipon ng sapat na lakas bago maglunsad ng mas marahas na pag-atake kaysa sa huling pagkakataon. Ang mga Territory Lord ay nagkaroon ng pagnanasa na gumawa ng inisyatiba at maglunsad ng pag-atake sa mga tao. Gayunpaman, ang Royal Lord ay nagbigay ng utos, kaya hindi sila maglakas loob na gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Sa simula,
Kasama si Chekong bilang pinuno, naisip pa rin ng ilan sa mga territory lords na mas mabuting ipagtanggol ang Royal City kaysa maglunsad ng pag-atake. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, kahit si Chekong ay nadama na siya ay nagkamali sa pagiging masyadong konserbatibo. Dapat ay nadiskerel na niya ang plano ng mga tao bago sila magkaroon ng matibay na panghahawakan. Ngayon na ang humans ay nag-set up ng isang forward base, at ang Royal Lord ay malubhang nasugatan, walang pagkakataon para sa Black Ink Clan na magsimula ng isang pag-atake. Ito ay huli na ngayon, kaya maaari lamang nilang sundin ang utos ng Royal Lord at ipagtanggol ang Royal City sa lahat ng paraan. Walang digmaang sumiklab sa panig ng East-West Army sa loob ng 20 taon. Sa kabilang banda, sa nakalipas na 20 taon, nakipagsagupaan ang North-South Army sa Black Ink Clan sa Great Evolution Pass sa ilang pagkakataon. Mayroong humigit kumulang 700,000 Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass, kabilang ang higit sa 20 Territory Lords at humigit kumulang 50 8th Grade Black Ink Disciples. Ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang Black Ink Clan ay gumawa ng hindi mabilang na mga pagsasaayos sa Great Evolution Pass sa nakalipas na 30,000 taon, at dahil sa kanilang kolektibong kapangyarihan, hindi mahirap para sa kanila na harapin ang 30,000 human soldiers lamang. Ang North-South Army ay hindi kailanman nagpakita ng anumang intensyon na salakayin ang Great Evolution Pass. Maging ang iritableng Ouyang Lai o ang sinukat na si Mi Jinglun, alam nilang pareho na walang pinagkaiba sa paghingi ng kamatayan kung sinubukan nilang salakayin ang Great Evolution Pass sa ganoong sitwasyon. Ang mga tao ay may limitadong lakas ng tao, kaya hindi nila kayang magdusa ng anumang hindi kinakailangang pagkalugi. Sa makatuwid, ang North-South Army ay nagtayo ng kampo tungkol sa 2 araw na paglalakbay mula sa Great Evolution Pass, sapat na malapit lamang upang masubaybayan ang sitwasyon at matiyak na mahaharang nila ang sinumang Black Ink Clansmen na sinubukang umalis sa Great Pass. Dahil dito, nagalit ang Black Ink Clansmen. Pagkatapos ng labanan sa Royal City 20 taon na ang nakakaraan, napagtanto ng Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass na hindi sila maaaring patuloy na magtago sa lugar na ito upang tamasahin ang pansamantalang kapayapaan. Kapag nawasak ang Royal City, hindi na sila maaaring manatiling ligtas sa Great Evolution Pass. Sa makatuwid, pagkatapos malaman ng Black Ink Clansmen ang tungkol sa labanan, sinimulan nilang subukang umalis sa Great Evolution Pass at magtungo sa Royal City upang magbigay ng mga reinforcement. Dahil sa katotohanang mayroong 700,000 Black Ink Clan na sundalo, higit sa 20 Territory Lords, at humigit kumulang 50 8th Grade Black Ink Disciples, kung lalabas sila ng todo, hindi sila mapipigilan ng humans. Gayunpaman, kung talagang ginawa nila iyon, ito ay katulad ng pagbibigay ng Great Evolution Pass. Tiyak, hindi sasang-ayon dito ang Territory Lord Hongdi. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Black Ink Nest ay matatagpuan sa Great Evolution Pass, kaya ang lugar na ito ay halos kanyang domain. Dahil dito, sa paglipas ng mga taon, sinubukan ng Black Ink Clansmen na magkaroon ng solusyon sa problemang ito. Sa isang banda, kailangan nilang panatilihin ang kontrol sa Great Evolution Pass, sa kabilang banda, kailangan nilang magpadala ng ilang tao sa Royal City upang tulungan ang kanilang mga angkan. Para sa kadahilanang ito, ang Black Ink Clan na ito sa Great Evolution Pass ay susubukan na iwasan ang North-South Army at magtungo sa Royal City bawat ilang taon. Ang kanilang unang pagtatangka ay naganap kalahating taon pagkatapos sumiklab ang labanan sa Royal City. Sa oras na iyon, nagpadala sila ng humigit kumulang 400,000 sundalo ng Black Ink Clan na may higit sa 10 Territory Lords na nangunguna. Nagpasya silang umalis sa kanilang paglalakbay mula sa likod ng Great Evolution Pass, kahit na nangangahulugan iyon na kailangan nilang gumawa ng isang malaking detour. Ang bilang ng Black Ink Clansmen ay ang kinalabasan ng talakayan ng Territory Lords. Ang bilang na ito ay hindi malaki o maliit, ngunit malaki ang maitutulong nila sa kanilang mga angkan kung maabot nila ang Royal City habang ang mga naiwan ay sapat na upang maprotektahan ang Great Evolution Pass. Gayunpaman, natuklasan ng mga tao ang kanilang plano. Bukod dito, tila inaasahan na nila ito dahil kasuklam-suklam silang nag-set up ng maraming spirit array sa mga fragment ng universe kung saan kailangang dumaan ang Black Ink Clansmen. Nang dumating ang Black Ink Clan Army sa lugar na puno ng mga universe fragment, nahuli sila ng mga spirit array na sumabog sa kanilang paligid. Ang mga sundalo ng tao, na dapat ay 2 araw na paglalakbay mula sa Great Evolution Pass, ay biglang lumitaw mula sa kaibuturan ng kawalan. Ang mga aura ng 12-12 ng mga 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay nabuo sa isang nakakatakot na pressure at nagparamdam sa kanila ng pagka-suffocate. Bago pa man mag-away ang magkabilang panig, ang Black Ink Clansmen ay nawalan na ng gana na lumaban.
Iyon ay dahil naranasan na nila ang isang malaking pag-urong sa nakaraang labanan sa humans. Ang kanilang palitan ng mga galaw sa pagkakataong ito ay hindi maituturing na matindi at ang Black Ink Clansmen ay walang pagpipilian kundi ang umatras pabalik sa Great Evolution Pass. Ang North-South Army ay hindi nagpatuloy o nagpasimula ng pagtugis sa pagkakataong ito, kaya ang parehong partido ay hindi nakaranas ng anumang malaking pagkalugi. Pagkatapos noon, ang North-South Army at ang Black Ink Clan ay nag-away sa ilang pagkakataon, sa bawat pagkakataon ay nagsusubok lamang ang isa't isa habang ang mga pinuno ng magkabilang partido ay kumilos ng may pagpipigil. Ang pinakamahabang laban na kanilang ginawa ay tumagal lamang ng kalahating araw, pagkatapos ay ayon sa pagkaka-address nila. Ang pinakamaikling labanan ay tumagal lamang ng isang tasa ng oras ng tsaa. Sa mga pag-aaway na ito, marahil 10,000 Black Ink Clansmen ang mawawalan ng buhay habang bihira ang sinumang tao na mapatay. Matapos ang mga taon ng paghaharap, sa wakas ay napagtanto ng Black Ink Clansmen na hindi nila maaaring iwan ang Great Evolution Pass at magtungo sa Royal City upang tulungan ang kanilang mga angkan bago nila masira ang Human Army sa kanilang pintuan. Dahil sa ganoong sitwasyon, maaari lamang silang magpatuloy sa paghaharap sa isa't isa at maghintay para sa anumang pagliko ng mga kaganapan sa Royal City. Hindi nagtagal nangyari ang pagbabagong iyon. 20 taon na ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit ang Old Ancestor, na gumaling sa miniature universe niyang kaysa nakalipas na 80 taon, ay ganap na gumaling muli.